Yung mga manok natin, oh. Mga maliliit pa. Palagi po tayo nagkatay ng manok. Kaya pag wala kaming ulam dito, yung kinatay namin yung pabo. Kasi marami tayong pabo dyan. Sisiw po yung marami dito sa atin ngayon. Next month mga kaprobinsya, marami tayong manok. Kailangan natin mag-dispose pag malaki na yung mga sisiw natin. Sabay-sabay po yung mga sisiw natin ngayon, oh. At may mga sisiw pa tayo dyan sa kulungan. At yung dalawa natin ginya mga kaprobinsya na lalaki, nahuli na namin kahapon, nilagay namin sa kulungan. Para next week, subukan natin na magkatay ng ginya. Tingnan natin kung ano ang lasa ng ginya. Yung ginya natin dito na dalawa, malaki na mga kaprobinsya, oh. Yan. Dagko na. Pag mabuhay lahat yung ating mga sisiw na ginya, marami po sila. May mga sisiw tayo doon sa kubo. Yung gansa natin, malaki na mga kaprobinsya, oh. Malaki na rin yung pato natin dito. Bigyan natin ng tahop yung mga malaking manok natin. Tahop at saka kunting feeds para mabusog sila ng husto. Tapos lagyan natin ng vitamins. Ito po, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda itong gamitin para sa ating mga alagang manok. Pag napapansin nyo po yung mga sisiw natin dito, napakarami. At napaka-healthy po sa ating mga sisiw. Kasi pag palagi tayong magbigay ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maging mataas ang kanilang mga resistensya. At hindi sila madaling magkasipon, hindi sila madaling magkasakit. Yung mga ganyan natin dito na mga malalaki na nasa labas, 6. 2 yung lalaki at 4 na babae. Kasi yung 2 na mga lalaki, nilagay natin sa kulungan, hinahanda natin para katayin. Para makatikim tayo ng ginya.
yung mga dumalaga natin dito. Papayatin natin to. Kasi napakataba po nila. Gawin po natin silang inahin. Mahirap pag sobrang taba. Baka hindi mabuntis. Sinatso, oh. Palagyan natin ito ng tali. At dito po, nabawasan na ito ng isa. Nilitsyon. Nung may mga bisita tayo dito. Uy. Tumahimik na yung mga baboy natin, oh, na nabigyan na natin ng pagkain. Ito po mga kaprobinsya, kailangan talaga natin to na bawasan yung pagkain nila para pumayat ng konti. Tapos bala ko po na pag maglandi sila ulit, mukhang pwede na silang pakasahan dahil malaki na yung katawan nila, oh. O ipa-iay. Subukan lang natin. Ito po, yung baboy natin sa tingin namin, nasa 60 to 70 kilos pa yung isa dito. Next month siguro natin ito ibenta, i-dispose. Pero ang problema, bumaba yung presyo ngayon ng baboy dito, yung live. Pero napakamahal pa rin yung karne. Kaya umaaray yung mga nag-alaga ng baboy. Kasi pag magbenta ng live na baboy, napakamura lang. Tapos pag bibili ng karne, sobrang mahal. Sobrang taas ang presyo. Yan, oh. At yung isa natin dito na gawing barako, kailangan natin siya nasanayin sa labas. So, talian natin siya. Talian. Malaki na mga kaprobinsya, oh. Nasa 70 kilos siguro to. Pero hindi pa tayo sigurado kung ilang kilo yan. At dito po, 4 na lang yung natira kasi nabawasan to ng isa. Napakadali na lang lumaki, oh. Parang kailan na natin sila hiniwalay. Yan, oh. Nung naglitsyon kami dito, kinilo po nating mga kasama.
umabot po sa 37 kilos yung isa. So ito, mukhang 40 na to. Yung kulungan ng ating baboy dito, wala pang laman. Pero next week, ilipat na natin dito yung ating inahing baboy na malapit na mga anak. Yan, oh. Dito natin ilagay. Tapos yung mga dumalaga natin, pwede din natin ilagay dito. Iwalay natin sila. Pati yung lalaki na baboy natin na gawin natin taga-kasta o gawin natin barako. Uy. May napapansin pa ko dito mga kaprobinsya, oh. Nabiyak, oh. Nang liki. Bakit kaya ito nangyari, oh? Naliki, oh. Hindi ka pa nalagyan ng baboy pero nasira na agad. Parang bumigay yung andito, oh. Bumigay yung sa gilid. Okay lang yan, maliit lang yung biyak na yan. Ito po, subukan natin to na ikabit. May isa kaming kulungan dito na kailangan na i-repair yung flooring. Pwede natin dyan ilagay. At maliit lang yung ating farrowing pen. Pero pag kasya yung isa nating inahing baboy, pwede naman natin dito ilagay. Tapos hanapan lang namin ng paraan para hindi siya matanggal. Pwede talian. Medyo malaki po yung kulungan natin dito, oh. So, next week, ilipat na namin dito yung ating inahing baboy. Para dito siya mga anak. Yung mga pabo natin. Pato. Oy, may sisiyo naman, oh. Pero sisiyo ng manok. Yan po ang resulta. Basta naghalo-halo lang sa pag-itlog yung mga alaga natin. Naghalo-halo lang sa isang itlogan. Dito, oh. Tignan nyo po. Sa dami-daming paitlogan natin dito. Naghalo-halo pa sila. Gansa. Yan, oh. May nag-itlog din. Ito po, dagdagan natin ito na paitlogan. Ito sa taas. Uy, mga kaprobinsya, oh. May patay naman na pabo. Ay, babae. May sugat mga kaprobinsya, oh. Pangalawang beses na to na may namatay dito sa atin ng pabo. Na parang magkatulad yung senaryo. Kahapon wala pa to kasi nagkatay pa kami ng pabo dito. Sayang, oh. Nasa mga 3 kilo ang bigat. Hindi kayo umatake naman dito yung sawa. Katulad dati. Nang bigla lang kami nagtaka kasi maraming namatay sa ating mga pato, minsan manok, habang nagliblim sila. Pero hindi nagtagal, nakita namin yung napakalaking sawa dito sa ating kulungan. Sayang mga kaprobinsya. Medyo may kabigatan na po yung pabo na namatay. Pag sawa, okay lang pag paminsan-minsan lang siya tumirada dito sa atin. Hindi niya kaya maubos yung mga alaga natin basta paminsan-minsan lang. Ang problema pag gabi-gabi. So, obserbahan natin sa sunod na mga araw kung maulit ba ito yung mga ganitong pangyayari. Ano kaya ang pumasok dito? Kasi dito sa atin, prone po tayo sa mga mananap. Predator ng sisiw. May mga sawa dito, may mga bayawak. Ilang beses na po kami dito dati nakahuli ng bayawak. Tapos, may mga ibon pa. Dati po nakakita tayo ng maral, yung parang wildcat. Yun po ang nakita natin. At yung mga klaseng mananap, kumakain din yan ng mga manok. Pero hindi naman niya kinain, oh.
okay lang pag kinain niya, pero hindi. Pinatay lang. Dati po, may sawa na pumasok. Pag ganito kalaki, hindi niya kaya lunukin. Ang ginawa lang niya, dito po, nag-attempt siya na ilunok, pero namatay yung gansa. Gansa yung pinakauna na nadali dito sa ating area. Gansa. Nagtaka kami kung bakit nawala yung isang gansa. Pero nakita namin na nakahandusay na yung gansa. Pero yung liig niya, basang-basa. Parang may mga laway ba. Dahil yung sawa, nag-attempt na ilunok yung gansa. Pero hindi niya nakayanan, so iniwan lang niya. So wala tayong magagawa dito mga kaprobinsya. Sana po hindi na maulit to. Kasi matagal naman na tayo dito. Kailangan natin siguro dito na maglagay ng ilaw. Kasi sa ngayon, nasira yung solar natin dyan. Wala ng ilaw tuwing gabi. Napakadilim na. Wala pang laman yung paitlogan natin dito. Dito, yan nagustuhan nila yung ganitong klaseng paitlogan. Aga pa hubag na po? Agoy. Mga kaprobinsya, yung inahin nating baboy, naglandi na naman. Pangalawang beses na po natin siya pinaiay. Pero ngayon, naglandi na naman siya. Oy! Ito pala ko sila daw. Mukhang hindi tayo swerte sa ating baboy ngayon mga kaprobinsya. Ito po, naglandi. Naglandi ulit. Ito naman, malapit na sa mga anak, base po sa ating record. Pero napakaliit lang ng kanyang tiyan, Hindi buntis. Hindi buntis. Gamay magigil sa? Subukan lang natin, hintayin. Baka katulad siya sa inahan natin dati doon sa area 1 na yung nanay nila, inakala po natin na buntis. Ginagawa na natin ng murag isa dili buntis, Kaya kuis magkaya, hapit naman yung mga anak. Kita. Delikados lantay di. Kaya inarong panahon na, kane, lanta na kain Yan po mga kaprobinsya. Hinala ko po dito sa isang baboy, Pag naalala niyo po, parang narilitan ako sa kanyang tiyan. Pero ngayon, nang tininan ko po dito, puyos na mga sagdidi. Tapos, lagpas 90 days na po yung pagbubuntis niya sana. Pag nasa 90 days na yung tiyan, hindi po ganyan kalaki yung tiyan mga kaprobinsya. Pati yung didi, hindi po ganyan. Dapat po na, ayan. Dito, sayang sa. Ang pinagtaka namin sa kanya kasi hindi siya naglandi ulit. Okay lang yung isa dito kasi palagi siya naglandi. Ito. Ngayon po, hindi na natin siya pa-iay. Mag-request ng barako para makasahan siya. Pero nalungkot po ko sa ating isang baboy dito mga kaprobinsya. Na frank tayo. Ilipat na sana natin siya doon sa kabila. Pero bila ako ng lumo nung nakita natin yung tiyan niya. At saka yung didi niya. Yung didi yung palatandaan. Tininan ko po yung record niya. January po siya nakastahan na EI. Tapos hindi naman siya naglandi ulit.
Patay ka diha. Obserbahan lang muna natin. Baka buntis siya tapos kunti lang yung biik niya. Sige lang. Ito po, hindi na natin ito pa-AI, oh. Natural lang natin. Kasi sayang pag ibenta natin siya, mga kaprobinsya. 2 pieces pa lang siya ng anak. Pag ibenta natin, luging-lugi na tayo. Maghanap naman tayo ng inahing baboy. At least naglandi siya. So, barako lang yung dalhin natin dito sa area natin. Pag buntis po siya, sa tingin namin, ilan lang yung anak niya. Mabuti na pag may 4. Pag siya ay nabuntis kasi maliit lang yung tiyan niya. Pero, itry lang natin na hintayin. Pero nalungkot po ako sa nangyari. Kasi yung inahin natin isa, 2 beses na po natin siya pinai-AI. At ngayon, naglandi ulit naman siya. Pakasahan natin siya ulit. Bigyan natin siya ng chance. Kasi sayang na sayang pag ibenta natin tapos wala na. Excited na sana tayo na malagyan ng biik yung kulungan natin doon. Bigla lang tayo nawalan ng pag-asa na malagyan ng biik yung ating kulungan doon. Kaya nalungkot ako. Pero okay lang. Wala tayong magawa dyan. Tuloy ang buhay natin dito. Tuloy yung pag-alaga natin ng baboy. Pag hindi hiyang yung mga inahing baboy dito sa atin, mag-alaga pa rin tayo ng baboy. Pwede naman tayo bibili ng mga biik lang. Tapos, yun po ang ating alagaan. Ganun talaga yung buhay, mga kaprobinsya. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa sunod. Katulad po sa nangyari sa ating drone, hindi ko nga alam na bigla lang siyang bumagsak doon sa pinaliparan natin. At nasabi ko po na swerte pa rin tayo kahit bumagsak pa yung drone natin. Kasi hindi siya nakapinsala, kasi wala siyang natamaan nang bumagsak siya. Pero hindi natin maiwasan na malungkot tayo sa mga negative na pangyayari. Pero okay lang, tuloy pa rin tayo dito. Tingnan niyo po yung ating alaga dito na baka. Hindi nagbago yung katawan ni Tanggol, si Marimar. Kahapon po, inakala namin na naglandi yung isa nating baka na galing sa Batangas kasi palagi siya umiyak. Sinubukan natin, napakastahan. Hindi naman siya nagpakasta. Excited po tayo na makasahan yung ating mga alaga na galing sa Batangas kasi napakaganda nila. Kasi ito nga si Marimar, maganda nga siya kahit yung nanay niya ay native lang, si Basya. Yan. Kumusta na kaya si Nonem? Ka-adjust na kaya ngayon siya sa kanyang area. Kasi naibinta na po natin si Nonem, mga kaprobinsya. Yung baka natin dito na babae. Si Tanggol, dati po, bala ko po na ibinta siya pero parang sayangan ako sa kanya, mga kaprobinsya. Gwapong-gwapo. Kahit native lang yung mga nanay nila. So paano pa kaya pag yung mga baka natin na galing sa Batangas, yung mga anak? Para nakalimutan ko yung nangyari sa tinahing baboy, oh. Kaya kaaliw tingnan, mga kaprobinsya. Pero si Tanggol, hanga ako sa kanya. Kahit napakaaga siya na nahiwalay sa kanyang nanay, hindi siya pumayat. Tingnan niyo po yung katawan. Nagpagitang gilas yung mga alaga natin. Nung lumabas po yung baka natin na si Tanggol, mga kaprobinsya, agoy, malita. Hindi po namin inakala na ganyan yung katawan niya ngayon. Kasi maliit siyang lumabas pero gwapo. Kasi may bukol siya sa likuran. Tapos yung puso niya, bitay ba? Barog siya kayo tanawon. Napaka-cute niya. Pero ngayon, tingnan niyo po yung katawan ni Tanggol.
Yan. Nagulo-gulo gani oh. Parang nagulo-gulo ba? Luwag ayo. So malaki ang chance na lumaki siya. Yan. Kasi yung tatay niya si Pugi. Subukan lang natin sa naalagaan dito. Pag hindi pa tayo magipit sa pera. May binta natin siguro siya kung kuan. Manganak na yung mga baka natin dito. Sa ngayon po, may 4 tayo na buntis. Si Basya, yung pula, at yung si Bitang, at yung lumalaga natin na galing sa Panyabunan. Sila po yung mga buntis natin na baka. Yung si Bitang, malapit na siya manganak. Wala silang ibang magawa dito. Yung mga baka natin, hindi po sila sanay na ipastol. Andito lang sila, nilagay sa loob ng bakod. Tapos binigyan ng napier. At saka feeds. Ang tapang ni Kuan, Marimar. Ito po, yung lumalaga natin. Hinihintay din natin to na maglandi. Gwapo din to. Siguro nasa mga 70 to 80% yung pagkabrahman niya. Tingnan niyo po yung katawan, taas kay tindog. Mukhang kailangan palitan yung tali sa ilong. Yan po ang sistema natin dito mga kaprobinsya. Pag andito tayo, palagi natin tinicheck yung mga alaga natin. Baka malapit nang maputol yung mga tali ba. Pag siya yung makasahan ni Pugi, expect din natin na maganda yung klase sa kanyang anak. Yan. Pero na-record po natin to. Si Marimar, matapang na. Parang si Paktos dati. Ang bait mo, Marimar, ha? Yan. Pasakay, Ayan. Pero pag maglalaro sila ni Tanggol, maging matapang siya ba? Parang nanuwag, pero sa kanya, laro lang yan. Nagpasakay si Marimar. Kaya isa to sa mga dahilan kung bakit maawa tayo kay Marimar na ibinta. Ang bait ni Marimar. Lumapit siya sa akin, tapos humiga siya. Parang gusto niyang papasakay ba, Hindi siya tumayo, kahit medyo may kabigatan tayo ng konti. Yan. Parang sinadya niya na lumapit dito para humiga. Naluoy kong katalaas kong baka. Taon. Yung mga baka natin dyan, pag nakahiga tapos lapitan natin, tumayo agad. Or lalo na pag sakyan natin, tumayo. Pero si Marimar hindi. Sinadya pa niya lumapit dito sa atin para humiga siya. Yan na? Kaluuyas baka na ako. Uya mo kay Marimar. Marimar. Shout out po kay Ma'am Nanay ko. Siya po yung nagbigay ng pangalan kay Marimar. Or Korean Filipino Simply Living. Yan po ang pangalan sa kanyang account sa YouTube. Yan Yung area natin dito, inararo ni Brod. Inahanda din namin para pag may ulan na, ready na. Makatanim tayo agad dito. Balak po namin na mais yung itanim namin dito para gawing silage para sa ating mga alaga. Yan po, inararo ni Brod. Yung may tanim na kamuting baging at may mga laman na nakuha. May mga laman na napulot. Siguro, Brod? Kaon na gini? Daghan man nimo turok ana ning ulan .
Yung kamuti na tanim namin. Solve na yung pangwan dito. Pangkapi ba? Yan. Pangpares na ng kape. Instead na tinapay. Yan po si Jean, yung taga-araro namin dito. Anong pakan mo ha? Kari na karon. Nawalan na tanong. Yung kamuting baging mga kaprobinsya, basta panahon na ng tag-init, tag-araw, masira oh. Bukbukon. Pagkain lang to sa mga manok. Yung gibukbuk. Mudaro kang nawasa ka? Bird passer? Nawang nagkogay. Ano ka-harvest na sila? Mga kaprobinsya, kailan na po oh. Ito yung pagkain namin oh, bulad, dinamos, munggo na may halong manok. Yan. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Todo. Eso es lo. Mano. Loya kaya. Bro. Una lagi mi bro. On. Bulan ko. Hana.